Hallelujah, 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 Hallelujah. The Lord sent me to bring glad tidings to the poor and to proclaim liberty to captives. Hallelujah, 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 Hallelujah. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. Jesus went out along the sea. All the crowd came to him, and he taught them. As he passed by, he saw Levi, son of Alphaeus, sitting at the customs post. Jesus said to him, "Follow me." And he got up and followed Jesus. While he was at table in his house, many tax collectors and sinners sat with Jesus and his disciples, for there were many who followed him. Some scribes who were Pharisees saw that Jesus was eating with sinners and tax collectors, and said to his disciples, "Why does he eat with tax collectors and sinners?" Jesus heard this and said to them, "Those who are well do not need a physician, but the sick do. I did not come to call the righteous, but sinners." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Good morning, good afternoon, good evening. Ito po ay dahil ang ating Saturday Masses ay tinatawag din po nating Pilgrim's Masses. Ang araw ng Sabado ay pinapatungkol po natin sa iba't ibang mga kadeboto natin, not just in the Philippines, but even outside of our country. And we know that a lot of our kadeboto ay mga migrante o yung naghahanap buhay o naninirahan sa ibang bansa. And to name a few, nandyan po yung mga kadeboto natin, kasama ni Monsignor Ding Coronel sa Yukon, Canada. Yan po, pagbati po sa inyo dyan sa Alberta, sa Canada. Pagbati po sa inyo. If I may also mention, yung unang-unang simbahan na dinalaw ko o tinatawag na Dalaw Nazareno nung nakaraang taon, March 9 to be exact. Nais ko pong batiin ang mga kadeboto natin, ang mahal na pong Jesus Nazareno, mula po dyan sa Santo Niño de Praga Parish, sa Cogio, Antipolo. Ayan, sa pamumuno po ni Father Jaime Padilla, ganun din naman po yung pangalawang simbahan na napuntahan ko po para sa Dalaw Nazareno, dyan po sa San Juan Ildefonso de Toledo Parish, dyan po sa Bulacan. Ayan, sa pangunguna po ni Father Jose Rodolfo Colendrino. At malamang po yung mga katabi po ninyo ngayon ay hindi po talaga taga Maynila. No? Hindi nakararating pag-araw ng Biyernes. Kaya Sabado na lamang po nakakapunta ng Quiapo. Nandyan po ba? May katabi ba kayong hindi taga rito? Batiin nyo naman ng good morning, ngitian, tanguhan,
Ayan, lahat tayo ay peregrino. Lahat tayo ay pansamantala lamang talaga na nananatili o tumitigil dito sa mundo. Dahil ang ating tunay na tahanan ay ang tahanang inihanda sa atin ng ating Pong Jesus Nazareno doon sa kanyang kaharian. With that, palakpakan po natin ang siyang tumawag sa atin, ang siyang tumanggap, nagpatawad, nagmahal sa atin ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Meron tayong pangkaraniwang sabihin na nating kasabihan. No? In English, birds of the same feather. Ay, ang galing-galing naman. Alam na alam. Ulitin ko. Birds of the same feather flock together. Ano po ibig sabihin nun? Kapag nagkakasama-sama ang mga tao na mayroong kaparehong halimbawa pananaw, kapareho ng hilig, di ba? Kapareho na ang sabihin nating pinagmulan, kaya meron tayong tinatawag na kababayan, diba? Kaprobinsya, diba? Meron tayong mga iba't iba po no, na pananaw sa buhay, tapos yung magkakapareho ng pananaw sa buhay, magsasama-sama sila. They flock together. No? Our similarities bring us together. Ika nga po. Shared value, some perspective, opinion, beliefs. Nagkakasama-sama kayo. Pare-pareho kayong mahilig magmotor. Pare-pareho kayong mahilig sa ML. Magkakasama kayo. We flock together. Mahilig kayong kumain. Halimbawa, meron nagkakasamang ganyan, ano? May mga magkakatropa, ang tawag natin, kapuso, kapamilya, kabarkada. Di ba? Kaya meron tayong iba't iba na ganyan, kapanalig. Because it's a principle, no? Homophilia ang tawag nun sa psychology, no? Na ang mga tao nagsasama-sama, nagugrupo-grupo dahil sa kanilang pagkakapare-pareho. No? However, hindi naman laging, bagamat ito ay totoo, pero hindi laging ganoon. Hindi laging ganoon. Hindi laging kung sino-sino magkakapareho, sila yung laging magkakasama o nagiging magkakatropa. Dahil minsan, yung pagkakaiba-iba, yun ang nagsasama-sama sa atin. Kumbaga, opposites attract also. Di ba? Opposites attract. Pero ang simbahan po natin, ginawa ang simbahan natin hindi sa ating pagkakapare-pareho. Ang simbahan na buo, ang simbahan itinayo ng Panginoong Jesus, ito ay pinagpatuloy ng kanyang mga apostol, hindi dahil sa ating pagkakapare-pareho. Kung titingnan naman natin, di ba? Sa simbahan, magkakaiba tayo ng mga kulay, political color. Magkakaiba tayo ng pananaw natin sa nangyayaring mga gusot, halimbawa, mga kontrobersiya sa politika. Magkakaiba tayo ng pinananaligan, pinaniniwalaan. Di po ba? Magkakaiba tayo ng mga pananaw sa iba't ibang issue sa paligid natin. Magkakaiba tayo sa maraming paraan. Dito sa simbahan, ang mga miyembro natin, kahit iba-ibang kulay ang suot mo, hindi tayo pare-pareho ng hawi ng buhok, tali sa buhok. Magkaiba tayo in many ways. Pero bakit tayo magkakasama? Bakit tayo nagkakaisa? Bakit sa gitna ng ating pagkakaiba-iba, tayo ay nagkakaisa? Dahil ang simbahan, itinayo ng Diyos, hindi dahil pare-pareho tayo, kundi dahil tayo ay nagkakaisa sa ating misyon. We may not be the same in many things in this church, but we are one in mission. Nagkakasama. Di ba yun ang iniwan ng Panginoon sa atin? Humayo kayo. Ipangaral nyo ang mabuting balita sa bawat sulok ng mundo. Hindi po ba? That's our mission. And part of our mission ay yung tinatawag nating pagmamahal. Pakiulit po.
love. That brings us together. Bakit ko sinasabi ito? Tingnan niyo yung Ebanghelyo. Si Jesus, isang Hudyo. Jesus came from a very good reputation as a Jew. Well-respected. And part of the Jewish tradition is for the Jewish people or individual not to associate, not to mingle, not to be with the sinners, the publicly known sinners. Sino ba yung mga makasalanan noong mga panahon na iyon? Yan ay bahagi ang isang maniningil ng buwis, tax collectors. They were considered public sinners. Dahil nangongolekta sila ng buwis sa kanilang kababayan at ibibigay nila ito sa banyagang namamahala o pamahalaan nung panahon na iyon. Public sinners, ito yung mga adulterers. Ito yung mga nangangalunya. Ito yung mga magnanakaw. Ito yung mga sinasabi nating mga may sakit. Dahil noong panahon na iyon, ang sakit, deformity, irregularity ng katawan, para sa kanila, yun ay sinyales na madumi ang iyong kalooban. Kaya pinaparusahan ka. But look at Jesus. Tinawag niya si Levi o si Mateo. Tinawag niya doon sa paningilan ng buwis sa kanyang opisina. Follow me. Sumunod ka sa akin. Ano ginawa ni Mateo? Iniwan niya lahat. Sama ako sa iyo. Susunod po ako sa inyo. Nang nandoon na sa bahay, kumakain, ang nangyari pa, hindi lang si Mateo as a public sinner, ang kasalo ni Jesus doon sa hapagkainan. May mga katropa pa, si Mateo, si Levi, na sumama sa hapagkainan. At sabi sa Ebanghelyo, other sinners. So you can just imagine kung sino-sino pa yon. Kasalo ni Jesus sa hapagkainan. Nakita sila ng mga Pariseyo. Yung mga mapanuri, yung magaling mang-bash. Yung kagagaling at kalilinis ng mga Pariseyo. Bumulong dun sa mga alagad ni Jesus. Bakit yung guru ninyo? Bakit yung boss ninyo? Kumakain, kasalo ang mga makasalanan. Narinig ni Jesus. Naulinigan niya, bumubulong yung mga Pariseyo sa kanyang mga alagad. Kaya ano sabi ng Panginoong Jesus? Naparito ako hindi para sa mga may sakit. At sa mga magagaling o masisiglang malusog. Kundi naparito ako para sa mga may karamdaman. Sa mga may sakit. Sa mga nangihina. Naparito ako para sa mga makasalanan. Kung ang mga Hudyo, gusto nila magsama-sama sila, mga piniling bayan ng Diyos, mga pinagpala ng Diyos, at ang mga makasalanan, hiwalay kayo, sa Panginoong Jesus Nazareno, kakaiba. Magsasama-sama tayo, parehong makasalanan at banal. Both sinners and saints come together. Because we are called not because of the things that we share the same, hindi sa pagkakapare-pareho natin, kung hindi magkakasama tayo dahil sa ating mission. Ang mission natin ay magmahal. Ang pagtanggap sa bawat isa ay isang pamamaraan ng pagmamahal. Minsan po tayo, nagiging masyado tayong critical of others. We can easily divide ourselves. We can easily build walls between us. Hindi naman yun ang paruan ng Panginoon eh. Hindi naman yun ang mungkahi at ginawa ng Panginoong Jesus. He did not build walls. Instead, Jesus built bridges. Tulay.
Hindi pader na maghihiwalay, kung hindi tulay na mag-uugnay. Yaan ang simbahan. Sana yung ganitong pananaw, paglabas natin ng simbahan, ganun pa rin tayo. Ang pagkakaisa naman natin, dahil sa tawag ng pagmamahal, hindi lang pang simbahang usapin. Hindi lang pang debotong usapin. Hindi lang pang Jesus Nazarenong usapin. Mas higit natin kailangan yan pag lumabas tayo sa labas ng sa pinto ng simbahan. Kapag nandoon na tayo sa ating kanya-kanyang lugar, pamayanan, kapag nandoon na tayo sa kanya-kanya nating lugar na pinagtatrabahuhan, kapag nandoon na tayo sa kanya-kanya nating bayan na kinabibilangan, kapag nakahalo na tayo sa lipunan, anuman ang relihiyon, dapat po ang ating magiging pamantayan sa buhay ay tayo ay nagkakaisa, hindi dahil sa pagkakapare-pareho natin, kung hindi dahil sa tawag ng Diyos sa ating misyon na magmahal. Yun ang pinakita ng Ebanghelyo. Yan ang ipinakita na mahal na poong Jesus Nazareno sa ating Ebanghelyo. Sana po, wag sanang ikainit ng ating dugo. Sana po, wag sanang ikainit ng ating ulo. Sana po, hindi natin ikaasiwa ang ating pagkakaiba-iba ng opinyon, paniniwala, kulay, o kasaysayan, o pinagmulan. Sana maging komportable tayo sa ating mga pagkakaiba-iba, sapagkat sa bandang huli at ang pinakamalalim nating ugnayan, hindi yung ating pagkakapare-pareho, kundi ang ating pagkakaisa, ang ating ugnayan ay nababatay sa parehong misyon na ibinigay ng Panginoon sa atin. At ang misyon na iyon ay ang misyong tanggapin ng bawat isa, ang misyon na magmahal. Amen.